Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus Opinion. So ito pong pag-uusapan natin mga kababayan. Napakaganda po nito. Alam ko napakinggan nyo na ito at napanood nyo na ito sa ibang mga vlogger. Pero hindi natin papalampasin yung mga ganitong klase ng pagkakataon na kung saan mga kababayan, masasabi nating inis na at galit na yung mga panatiko ni Vice Ganda. Dahil kung makikita ninyo at mapapansin ninyo, hindi na bago yung ganitong klase ng galawan ng mga panatiko mga kababayan kahit ni Vice Ganda or ng ABS-CBN na kapag ka hindi pabor sa kanila ang sinabi ng isang individual na tao, lalo na't kung may pangalan mga kababayan, talagang isasagawa nila yung cancel culture. Hindi na po mga kababayan bago sa atin itong ganitong klase ng galawan. Dahil kung makikita po ninyo mga kababayan dito po sa pag-uusapan po natin, talagang masasabi po natin na ito pong si Nanay Christopher Min, talagang hindi nagustuhan yung mga pangano ni Vice Ganda. Tapos sinagot ni Nanay Christy at doon nga sa sagot ni Nanay Christy na totoo naman yung sinasabi niya mga kababayan na hindi matanggap yung masakit na katotohanan ng mga panatiko ni Vice mga kababayan. At dito matatalakay po natin yung mga bagay-bagay na kung saan kahit merong makatotohanan ng sagot itong si Nanay Christopher Min sa mga parinig po ni Vice Ganda hanggang ngayon mga kababayan, masasabi po natin ang ginagawa ni Vice Ganda ay puro pang-aasar na lamang po dito kay Nanay Christopher Min at hindi po niya kayang harapin si Nanay Christopher Min base po sa sinabi nitong si Nanay Christy mga kababayan. At yan po yung pag-uusapan natin at tatalakayin po natin dahil meron na naman po mga bagong parinig itong si Vice Ganda dito kay Nanay Christy. Pero bago po natin pag-usapan yan ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na wag nyo po sanang kalimutan na i-like itong ating video na ito at wag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or live ng mga ganitong klase ng video or issue mga kababayan. At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi saan man sulok ng mundo kayo naroroon, mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. So ito mga kababayan, umpisahan na natin itong nakita natin na post po galing sa Kapatid Insider. Yan po mga kababayan, kung makikita ninyo ang sabi dito, eto daw, nanawagan daw yung mga panatiko ni Vice. Sabi dito, sa hashtag KeyNews, yan yung nakalagay dyan mga kababayan, netizen on social media platform X. So ibig sabihin sa Twitter ito, yung dating Twitter, formerly known as Twitter, makes an appeal to TV5 and its news department, News 5, to kick veteran showbiz columnist Christopher Min out of the Kapatid Network. Yun yung sabi dyan. So nananawagan daw yung mga netizen sa Twitter. Alam naman natin kung sino yung malimit sa Twitter mga kababayan. Ang karamihan dyan mga panatiko nung kabila. Nananawagan daw mga kababayan na eto daw pong si Nanay Christopher Min ay ikik or sipain na dito mga kababayan sa News 5. Ibig sabihin sa TV5 talagang ipinananawagan nila na patalsikin na sa TV5 or alisin na sa TV5 bilang isang mamamahayag mga kababayan. So ngayon sabi ko naman, nung nakita ko ito nung isang araw, gusto ko pang gawa ng reaction. Sabi ko, kung tutusin mga kababayan, hindi na bago sa atin tong ganitong klase ng galawan. Kanino ba nagmumula yung salitang cancel culture? Sa kanila yon mga kababayan. Kasi yung galawan nila ngayon, kung titingnan po natin, talagang galawang dilawan. Pag hindi nila gusto, pag hindi pumabor sa kanila yung sasabihin, ang ginagawa nila, kina-cancel culture nila. Ipinapupull out nila mga kababayan. At hindi lang yon, tinitira ng mga keyboard warrior niyang taga-kabila. Ganyan yung mga yan. Sabi pa dito, basahin pa natin, ito ay nagsimula dun sa latest na tirada daw ni Nanay Christopher Min against kapamilya comedian and box open icon Vice Ganda mga kababayan. Pero kung titingnan po natin mga kababayan, hindi naman po magsisimula
Yang banat ni Nanay Christopher Min na yan na makatotohanan kung hindi nagparinig si Vice Ganda. Ibig sabihin, kay Vice Ganda nagsimula yan, hindi po kay Nanay Christopher Min. Ang ginawa lang ni Nanay Christopher Min, sinagot lamang po niya ng makatotohanan. Kahit saan po natin tingnan mga kababayan, si Vice Ganda talaga hindi naman po talaga babae. Lalaki po talaga yan. Sa totoo lang mga kababayan, kahit saan po natin daanin yan at hindi rin po libelos yan. Kasi sinasabi po natin yung totoo po dito. Kahit saan tingnan, kahit saan daanin, lalaki po talaga si Vice Ganda. With respect mga kababayan, pasintabi sa mga kababayan natin na LGBT, sinasabi lamang po natin yung makatotohanan. At yun yung hindi nagustuhan nung mga panatiko ni Vice Ganda nung sinabi ni Nanay Christopher Min yung makatotohanan ng salitang yon. Dahil kahit saan naman nga talaga natin daanin mga kababayan, balibaligtarin nyo man yung mundo, paikutin nyo man si Vice Ganda ng ilang beses at patamblingin nyo sa It's Showtime, talagang lalaki po yan, hindi po yan babae. Ano po, so anyway, sabi pa dito, eto daw, Firmin receive bashing after insisting. Yan yung sabi dyan, that Vice is a man, a woman. That cause anger especially from the LGBT community. Alam niyo kung tutusin, wag niyong idamay ang LGBT sa usaping ito. Yung sinabi ni Nanay Christopher Min, makatotohanan lamang po yun. Kung tinamaan yung mga panatiko ni Vice, kasalanan nyo yun. Bakit hindi nyo ba kasi pagsabihan yung iniidolo ninyo na itigil yung pagpaparinig at pagpapasaring lalo na sa iba? Talagang pinasaringan nyo si Nanay Christopher Min, natural sasagutin kayo ng tao. Ang problema nga lang kay Vice Ganda, hanggang ngayon, puro parinig ang ginagawa kay Nanay Christy. Tapos pag pinitik na naman, asahan nyo na sa mga susunod na araw, may mga salitaan na naman na kung saan may mga pa-victim word na naman, may mga iyakan na naman. Diba? Alam nyo kung tutusin itong ganitong klaseng galawan ng mga yan, dati pa to. Nung panahon pa ng eleksyon to mga kababayan, yung ganitong kapag let's say, tingin nila kakampihan sila tapos hindi pala kumampi sa kanila mga kababayan, or di kaya naman binatikos or sinopla pabalik yung kanilang iniidolo or yung kanilang sinusuportahan, talagang papaanda rin nila yung cancel culture. Mga cancer yung mga yan diba? Sa totoo lang, ipagpatuloy pa natin, sabi pa dito, most of them are calling the attention of TV5 to kick Firmin out of the network and reminds the kapatid network of what ABS-CBN has done to help the network. Yan po yung sabi dyan. Vice Ganda is currently a contract star of ABS-CBN, TV5 biggest entertainment content provider. Yan po yung sabi dyan. So ngayon, ito yung pinalabas nila mga kababayan kung saan ayan, eto daw, si Paina netizen makes an appeal to TV5 and news to kick Christopher Min out of the network. Akala nyo ba mga kababayan, sa isang negosyante, akala nyo ba hahayaan nilang mawala yung isang kilalang columnist sa kanila? Lalo na mga kababayan, kung hindi naman sila kasali, kung hindi sila kasali dun sa pinag-aawayan or hindi pagkakaunawaan nung dalawang kilalang personalidad. Alam nyo, kung ako nga yung isang negosyante, di ko pakikinggan yung mga sinasabi nyo. Basta nagtatrabaho sila, basta ginagampanan nila yung trabaho nila, walang problema sa akin yan. Kahit manawagan kayo ng ilang beses dyan, hindi ko pakikinggan yan. Ang gagawin ko, kakausapin ko na lang sila both side, and then pag nakausap ko, tapos na. Bahala na sila kung ano yung gusto nilang gawin. Pero mga kababayan, yung mananawagan kayo ng ganitong parang mga galawang bata, nakakatawa lang kayo. Yung mga panatiko dyan ni Vice Ganda ng mga balat sibuyas, alam nyo, kaysa masaktan kayo, pagsabihan nyo na lang yung idol ninyo na itigil na yung pagpaparinig para hindi siya mabackfire or patamaan pabalik. Diba? So ngayon mga kababayan, punta naman po tayo dito. Ito yung sinasabi ko. Alam nyo, nagmukha lang silang kahiya-hiya dito Naglabas sila ng ganito. Tapos yung kanilang idolo, saglip na suportahan yung panawagan nila na etong si Nanay Christopher Min ay sipain sa TV5. Tingnan nyo yung ginagawa. Eto, pakinggan nyo Saglip na ipakitang kung paano niya sasagutin yung patama ni Nanay Christopher Min sa kanya na makatotohanan naman talaga. Yung sagot, I think hindi patama yun yung sagot
ni Nanay Christopher Min sa kanya dito kay Vice Ganda na talagang masasabi nating makatotohanan. Tingnan nyo tong naging sagot ni Vice Ganda. Sabi dito mga kababayan, i-play natin. Bakla! Tandaan mo, lalaki ka, hindi ka babae. Hindi na sa... Nagpapanggap ka lang na babae. Diba? Mga ganun lang, puro parinig lang din siya. Tapos yung mga panatiko ni Vice Ganda tuwang-tuwa pagka bumabanat ng ganito yung kanilang idolo. Pero hindi nila nakikita na kapag ka si Nanay Christopher Min gumanti ng banat doon, yun naman yung kagagalitan nila. Pero hindi nila napansin na mali yung ginagawa ng idol nila. Ganyan sila. Alam nyo kung tutusin, sabi ko nga nung nakita ko nga yung panawagan ng mga panatiko ni Vice Ganda sa Twitter, sabi ko ba't hindi rin manawagan yung mga panatiko ni Vice Ganda na patigilin din yung kanilang idol sa pagkakalat? Dahil kung titigil si Vice Ganda, wala naman sigurong titira sa kanya. Alam nyo mga kababayan, buhat kasi nung natapos na yung suspension, buhat nung mga wala nang parinig si Vice Ganda, nakita nyo bang pinag-uusapan pa si Vice Ganda ng Showbiz Now na, ng Christopher Minute? Nakita nyo bang pinag-uusapan sila? Hindi. Wala na mga kababayan. Ang punto kasi natin dito, kay Vice Ganda nagsisimula yung mga parinig. Kapag ka nakakaramdam na sila na yung It's Showtime medyo bumabagsak na yung rating mga kababayan, although bagsak naman talaga, gagawa sila ng mga ganitong eksena para mapansin, para mapag-usapan. At kita nyo nga, nagtatagumpay sila kasi napapag-usapan. Mga ganito lang ang kaya niyang gawin, mga puro parinig, mga ganyan, hindi niya kayang direktahin si Nanay Christopher Min. Mga kababayan, ewan natin kung ano yung kinatatakutan niya kay Nanay Christopher Min, bakit hindi niya kayang direktahin. Ipagpatuloy pa natin. Easy! Funny, very. Mga ganyan lang, tuwan-tuwa yung mga panatiko. Masaya sila sa ganyan. Tapos sa mga susunod na araw, antabayanan nyo na, may mga magagawa na naman ng video dyan, may mga kadramahan na naman na kesyo sinasaktan si ganito ng social media, mahal na mahal si ganito. Diba mga kababayan, alam nyo kung ayaw mong mabato ka, kung ayaw mong masampal ka ng masakit na katotohanan, or di kaya naman kung ayaw ninyo bilang isang mga taga-suporta na masampal ng masakit na katotohanan yung idol ninyo, kausapin nyo din. Natigilan na yung mga parinig at pasaring kay Nanay Christie. Kasi masakit talaga mga kababayan na masampal ng masakit na katotohanan. Totoo yan! Pagpatuloy pa natin. Wait lang, tanggalin na natin yung sounds. Makikita niyo niya, pag ganyan-ganyan lang siya, tuwan-tuwa sa kanyang kalokohan, Puyat pa yung lagay na yan. Yes, puyat pa yan. Bak. Bakla Diba? Hindi pa dyan natapos mga kababayan. Ito pa, may kasunod pa yan. Ito, kung babasahin natin itong galing sa Abante, tunay na tabloidista, sabi po dito, Vice Ganda tuloy ang pang-aasar kay Christie. Ito, basahin natin yung nilalaman ng article. Sabi dito, matapos ma-high blood ng batikang showbiz columnist at host na si Christopher Min, kamakailan kay Vice Ganda ay tila bumuwelta muli ang komedyante. Ano daw yung sabi? Nagpatutsa daw si Vice Ganda tungkol sa mga chismosa umano sa segment na Me Choose Me. Choose sa It's Showtime mga kababayan. Sabi dito, hirit ni Vice sa isang contestant habang ini-interview, binabati mo ang mga chismosa. Anong pangalan yung chismosang yan? Batiin natin yung mga chismosang yan. Alam naman natin mga kababayan kung kaninong parinig yung binabanggit ni Vice Gandang yan. Kasi after nga nung naging buwelta ni Nanay Christopher Min dito kay Vice Ganda, walang ibang ginawa si Vice Ganda kung hindi asarin lamang po etong si Nanay Christopher Min. Siguro mga kababayan, yun na yung paraan ni Vice Ganda para makagante pabalik
dito kay Nanay Christy ang asarin na lamang po ng asarin. Pero mga kababayan, tuwing kasi nga maglalabas itong si Nanay Christy ng statement or sagot dito sa mga binibitawan ni Vice Ganda na pang-aasar mga kababayan, tila ang nasasakta ng matindi yung mga panatiko ni Vice Ganda na makikitid mag-isip. Di ko nilalahat ha. Yun ang tinatamaan mga kababayan. At siguro naman, alam naman natin na si Vice Ganda dun sa mga masakit na katotohanan na sampal ni Nanay Christy Permin ay talagang tinablan din. Dahil kung hindi talaga tinablan si Vice Ganda mga kababayan, hindi siya sasagot ng ganon. Hindi siya magpapasaring ulit. Wala, tinablan Sabi nga natin mga kababayan, yung masakit na nangyayari sa buhay mo, idinadaan mo na lang sa tawa. Kasi kahit nasasaktan ka, hindi mo pwedeng ipakita na mahina ka sa community mo. Lalo na kung komedyante ka. Ipagpatuloy pa natin, sabi pa dito, hindi ba nanggagalaite mga chismosa sa inyo? Yan, makahulog ang biro pa ni Vice. Alam naman natin, tinutukoy dyan si Nanay Christy Permin. Sabi pa dito, maaalalang na ba si Manay Christy kamakailan lamang dahil sa pagkomento niya tungkol sa kasarian ni Vice dahil umano sa patama nito sa kanya sa isang segment ng It's Showtime. Kahit hindi naman kumpirmadong siya ang Christy na pinapatamaan ng komedyante. Naaliw naman ang mga netizens sa mga banat ni Vice na ito. Narito ang ilan sa mga komento. Eto, basahin natin ang mga komento ng mga panatiko ni Vice. Eto ha. O ito, masamang salita. Baka sa next video ni Chismosang Christy, naka-oxygen na yung sobrang galit. Louder meme, baka ngayon inaatake na sa puso si Tandang sana nga. Diba mga kababayan? Pero pagka si Nanay Christy Permin naglabas ng against kay Vice Ganda, yung mga panatiko niya na makikitid ang utak, hindi ko nilalahat, galit na galit. Galit na galit sila mga kababayan. At halos isumpa na nila si Nanay Christy Permin at nananawagan pa na ipasipa dito sa TV5. Kumbaga, umiiral sa kanila yung salitang cancel culture. Ngayon, pagka si Vice Ganda yung bumanat kay Nanay Christy Permin, tuwang-tuwa yung mga panatiko niyang makikitid yung utak, hindi ko nilalahat. Diba sabi pa dito, basahin pa natin. Naku po, sasaluhin na naman yan. You know who iyan, haha. Magre-rebat na naman si Totles Christy ng walang sense na pinagsasasabi, gagamitan ng mga corning Filipino words. Yan yung sabi mga kababayan ng mga panatiko ni Vice Ganda na makikitid yung utak. Pero definitely kung titingnan po natin, kung pagbabasihan talaga natin, talagang nasaktan sila dun sa kaunting pitik ni Nanay Christy Permin. Natotoo naman, makatotohanan naman dahil sabi ko nga sa inyo, kahit paikot-ikutin nyo si Vice Ganda, kahit patamblingin nyo sa It's Showtime yan, kahit anong ipagawa nyo dyan, lalaki pa rin yan, hindi po yan babae. At dun sa sinabi ni Nanay Christy Permin, wala po ako nakikitang mali. Kung ako po tatanungin nyo, tama lang po yung sinabi niya. Siguro mga kababayan, medyo tumataas na nga ang ere nitong si Vice Ganda at kailangan ng mga kababayan na medyo pitikin lang ng kaunti. Pinitik na Nanay Christy Permin ng kaunti, yun, nasakta na yung mga followers. Diba kasi kung wala naman talagang parinig mga kababayan, ko tatanungin nyo, kung wala naman talagang parinig, etong si Vice Ganda kay Nanay Christy Permin, wala naman sanang ganyan na pagtirada na gagawin na itong si Nanay Christy Permin. At naniniwala naman ako na si Nanay Christy Permin hindi naman yan na tanga na basta ka lang titiradahin, basta ka lang papansinin nang wala ka namang ginagawa sa kanya. Mga kababayan, ano po, kaya lang po napansin ni Nanay Christy Permin etong si Vice Ganda dahil nagparinig na namang muli. Tumirada na naman mga kababayan, katulad nito, dire-diretso yung mga pagtirada ni Vice Ganda kahit medyo hupa-hupa na yung mga usapin patungkol dun sa naging banat ni Nanay Christy Permin sa kanya, kaya napuprovoke yung kanyang mga tagahanga na gumawa ng hakbang na hindi naman talaga kaaya-aya. Kayo mga kababayan, ano po masasabi ninyo dito? Naniniwala ba kayo na kung walang tirada etong si Vice Ganda at walang parinig kay Nanay Christy Permin, sa tingin nyo ba sosoplahin ito ni Nanay Christy? Kung ako tatanungin nyo mga kababayan, hindi naman ganun kababaw etong si Nanay Christy Permin para
pansinin pa yung si Vice Gandang yan at para pasaringan o pitikin mga kababayan o soplahin kung wala namang ginagawa itong si Vice Ganda sa kanya mga kababayan. Pero since nagparinig nga itong si Vice Ganda at maliwanag naman na yung pinapatamaan niya talaga na Christy ay itong si Nanay Christopher Min, talagang deserve. Ang problema nga lang, medyo nasaktan dito si Vice Ganda dahil kung hindi yan nasaktan, hindi yan magpapatama ulit. At hindi niyan papansinin yung mga tirada or yung mga makatotohanang pahayag or sagot ni Nanay Christopher Min sa kanya mga patama. Tinamaan. Ayun, nagparinig, hindi nakamove on, nagtuloy-tuloy. So kayo mga kababayan, ano po masasabi ninyo hingil po dito sa mga topic at issue po na tinalakay po natin? Comment below na lamang po mga kababayan at huwag niyo po sanang kalimutan na i-like po itong ating video na ito at huwag niyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hit niyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng mga ganitong klase ng video or issue na nagaganap po dito sa ating bansa. Uulitin ko mga kababayan, huwag nyo rin po sanang kalimutan na isubscribe po ang Showbiz Now na at saka po itong 1PH dahil nandoon po ang programa ni Nanay Christopher Min na Christopher Minute mga kababayan. So anyway, maraming salamat po at maraming salamat sa lahat ng hindi nag-i-skip ng ads at nanonood po ng ating mga replay. Thank you po sa inyong lahat mga kababayan. Ingat po kayo palagi. God bless po. Maraming salamat po.